Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Saan ka ba nagpunta kahapon? Bigla ka nang nawala. Akala namin ay nakidnap ka na. Wika ni Tony habang sabay-sabay kami naglalakad na apat papaakyat sa hagdan. Oo nga, ang akala tuloy ng prof natin, nag-cutting class ka. Saan naman ni Lester? And you also didn't reply to my text. Nairitang banggit ni Jenny. Nagpakawala ako ng buntong hininga at saka tumigil sa paglalakad. Nakatingin lamang silang tatlo sa akin at hinihintay ang paliwanag ko. First of all, hindi ako nag-cutting class. Second, hindi ako nakidnap. Third, hindi ako nag-reply sa iyo Jenny dahil naubusan ako ng load. At ang sagot sa tanong na kung saan ako nagpunta, bigla kasi akong nahilo kaya naisipan ko na umuwi na lang muna. Sinong kasama mo? Tanong naman ni Lester. Wala. Pagsisinungaling ko naman. Seriously? Ang sabi ng guard kahapon, may nakita daw siyang babae. Tapos, sinundo ng isang lalaki na kaban. Base sa pagpapaliwanag niya sa amin ang itsura daw ng babae, sigurado kaming ikaw yun. Giit naman ni Jenny habang nakalukip-kip. Concerned citizen lang yun. Ha? Magkakapanabay naman nilang tanong. Inirapan ko na lang sila at nauna na maglakad papunta sa silid namin. Kung ayaw nilang maniwala sa alibay ko, hindi ko sila pinipilit. Habang nagdidiscuss sa unahan ang teacher naming this morning, ay nakatulala lamang ako sa aking notebook habang tinutusok-tusok ito ng ballpen ko. Nakakabagot naman kasi na makinig sa boring lesson namin na history. Pakiramdam ko ay hiwalay ang kaluluwa ko sa katawan ko dahil sobrang antok. Hey! Bulong ni Alfred mula sa likuran ko. Hindi ko ito nilingon dahil baka hindi ako ang tinatawag niya. Mapahiya pa ako. Stella! Bulong nitong muli sa akin. Kahit na sinabi niya ang pangalan ko ay hindi ko pa din siya nilingon. Ano na naman bang naiisip ng lalaking to? Bigla na niya akong kinalabit sa balikat at inis na ako. Napapalalim tuloy ang pagtusok ng ballpen ko sa notebook ko. Parang gusto ko siyang saksakin sa ginagawa niya. At dahil nabwisit na ako, ay nilingon ko na siya. Bakit ba? Inis pero mahina akong tugon sa kaniya. Ngumiti siya at saka may inabot sa aking box na galing sa ilalim ng desk niya. Na makita ko ito ay chocolate na Ferrero pala. Tiningnan ko ito at sa kanya man ako tumingin. Aanhin ko yan? Tanong ko sa kanya. Kumain ka. Kanina ko pang napapansin na mukhang bored ka na eh. Ayoko, sayo na lang. Baka may gayong makapang nilagay dyan. Akmang tatalikuran ko na siya nang hawakan niya ako sa balikat. Kaya naman pilit ko itong tinanggal pero ayaw niya magpatinag. Mr. Guevara and Miss Del Rosario, anong ginagawa niyo dyan? Pareho kaming natigilan nang bigla na lang magsalita ang prof naming babae na masungit. Napapikit ako ng mariin habang mariin ko ding pinisil ang kamay ni Alfred. Kahit hindi ko makita ang reaksyon niya, ay sigurado ako nasasaktan siya. Hindi kayo sasagot? Get out of my class kung ayaw niyo makinig. Go! Sigaw ng teacher namin. Tiningnan ko ng matalim si Alfred at padabog ako naglakad papalabas ng pintuan. Kita ko ang mga mata ng mga klase namin na nakatingin lahat sa akin. Ang sarap pagtutusukin. Paglabas namin ng pinto, ay naglakad na ako pababa ng hagdan. Mabuti na lamang at napalabas ako. Makakatakas din ako sa boring na lesson. Pumunta ako sa garden ng school at umupo sa isang bench doon. Hindi na ako nagulat nang biglang sumulpot sa tabi ko si Alfred at hawak pa din ang chocolate na dahilan kung bakit kami napalabas. Kainin mo na, baka magutom ka. Tiningnan ko ang hawak niyang Ferrero. Kaya dahil sa tukso
ay kinuha ko na ito at saka kinain. Nakita ko sa peripheral vision ko ang pagtawa niya na mahina. May nakakatawa ba? Mataray kong tanong sa kanya. Umiling lamang siya. Nang ma-realize ko na ang tako ko pala, ay inabot ko sa kanya ang isang chocolate, ngunit hindi ko siya tiningnan. Para sure na walang gayuma o lason, ay kumain ka din. Tinanggap naman niya ito. Nanatili kami doon habang nababalot ng katahimikan ang buong paligid. Ilang minuto na din ang lumilipas, ngunit walang nagsasalita sa aming dalawa. Ang tunog lamang ng pagnguya namin ang aming nadidinig. Kumusta ka na? Nabasag ang katahimikan nang bigla siya magsimula ng topic. Okay lang naman. Si tita, kumusta na ang lagay niya? Okay na naman si mama. Bumalik na din naman kahit papano ang lakas niya. Medyo matigas din kasi ang ulo, kahit sinabi ng bawal ay ginagawa pa din. Si Ate Angel, okay lang din. Busy sa school at sa pag-aalaga kay mama. Pagkatapos noon ay muli na namang nabalot ng katahimikan ang pagitan naming dalawa. Medyo nauuhaw na din ako dahil sa kinakain namin. Stella. Lumingon ako sa kanya na ngayon ay nakatingin din pala sa akin. Wala na ba talaga? Napaiwas ako ng tingin dahil sa tanong nito. Pasensya ka na, Alfred. Kung meron man siguro, pagiging kaibigan na lang ang maibibigay ko sa'yo. Narinig ko ang paghugot niya ng malalim na hininga. Naiintindihan ko. Siguro nga ay hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Pero kung magiging magkaibigan tayo, magiging masaya ako doon. Humarap ako sa kanya at pareho kaming napangiti. Marami na nga talaga nagbago. Hindi ko aakalaing aabot kami sa puntong tatanggapin na lang namin pareho na wala na talagang kalalagyan ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Parang kailan lang noong kami pa. Ang bilis ng panahon. Alam ko namang may iba ka ng mahal at si Anthony yun. Basta kapag nasaktan ka, nandito lang ako bilang kaibigan mo. Kami ni Kuya. Masaya ako para sa'yo. Nadinig namin ang tunog ng bell mula sa koridor na nangangahulugan na tapos ng isang subject. Napagdesisyon na namin bumalik sa classroom para sa susunod naming klase. Ayun, wala namang bago. Sa tanghali, kumain. Sa recess, kumain. Kinahapunan, di afternoon classes, tapos uwian na. Nag-commute na ako pabalik sa mansyon at pagpasok pa lang ng pintuan ay parang walang tao sa loob. Inilibot ko ang mga mata ko sa living room, ngunit wala talaga. Siguro busy ang iba sa iba't ibang sulok ng mansyon o kaya naman ay nasa kusina sila. Umakyat na ako ng hagdan upang pumunta sa aking kwarto. Ngunit nagulat ako nang walang tao sa kwarto ko sa pag-aakalang nandito si Kay. Simula na nangyari ang pagkakasagutan namin ni Anthony, ay muli na akong pinabalik sa dati kong kwarto. Mabuti na din yon at hindi ko makikita ang pagmumukha niya tuwing umaga at saka bago matulog. Nasaan ang mga tao dito? Matapos maligo at magpalit ng suot ko, ay kaagad akong bumaba upang pumunta sa kusina. Naabutan ko doon ang mga katulong. Tama nga ang hinala ko. Naroroon din si Kay na abala sa pakipagkwentuhan kay Chef Adi. Hey! Sabay silang napatingin sa akin nang mapansin nila ako. Ay Ma'am Stella, nakauwi na po pala kayo. Upo po kayo. Wika ni Kay at saka ako binigyan ng maupuan. Akala ko nawala na mga tao dito sa mansyon. Saad ko sa kanila. Natawa naman sila pareho. Naku, hindi ka po maniniwala. Kanina pagdating ni Sir Anthony, ang sabi niya ay magpahinga muna daw kaming lahat. Natawa naman ako sa kwento ni Kay. Kahit ako ay hindi may pagkakaila na hindi din naniniwala sa sinabi niya. Nasaan siya? Tanong ko sa kanya. Nasa taas po. Kanina pa nga po nandoon. Puntahan mo at baka hinihintay ka. Wika naman ni Chef Adi. Kaagad naman ako nagpaalam at pumanhik paakyat sa hagdanan. Ngunit malapit na ako sa kwarto niya na may marinig ako
ng dalawang taong nag-uusap. Habang papalapit ako ng papalapit sa kanyang silid, ay doon na nagtaasan ang balahibo ko nang marinig ko ang isang boses ng babae. Nang makarating na sarap ng pinto, ay nanginginig pa ang mga kamay ko habang inaabot ang seradura ng pinto. Pinagdadasal ko na sana ay mali ang hinala ko. Pinihit ko na ang pintuan at saka ko sumilip sa maliit na siwang nito. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko na makita ko ang isang babae nakatabi ni Anthony sa kama. Nilakhan ko ang bukas ng pintuan. "Mga hayop kayo!" Doon na sila parehong napatigil at saka napatingin sa direksyon ko. Mahigpit ang pagkakuyom ng aking mga kamao habang nanginginig na ako sa galit. Kaagad namang lumabas ang babae sa kwarto at akmang lalampasan niya ako nang mahagip ko ang buhok niya at sinabunutan ko ito. "Ayaw na ayaw kong makikita ang pagmumukha mo dito. Higad ka kung ayaw mong paglamayin na maaga." Saad ko sa kanya. Hindi ako nito nilingon at sinagot man lang at tumakbo na papalabas. Sunod kong nilingon si Anthony na walang reaksyon ang mukha habang nakasandal sa headboard ng kama at nababalot ng kumot ang katawan. Nakatingin ito sa akin. "Walang yaka. Nagawa mo pa talaga magdala ng ibang babae dito?" Nilapitan ko siya at pinagsampal at pinaghampas ang dibdib at mukha niya, ngunit hindi siya lumaban. Sa halip ay bigla itong umisi at iiling-iling na tinanggal ang kumot at tumayo sa aking harapan. "I'm sorry. I forgot I had a wife. Come here." Bago pa man niya matapos ang kabastusang sasabihin, ay sinampal ko siya agad na kaagad na nagpatigil sa kanya. Base sa amoy ng hininga niya, ay mukhang lasing siya. "Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan noon." Naglandas na mga luha ko mula sa aking mga mata. Pakiramdam ko ay sumisikip ang dibdib ko. Nakita ko ang pagtawa niya at saka humarap sa akin. "Now you're acting like my real wife, ha? Baka nakakalimutan mo, hindi tayo tunay na kasal. And this is my house. Pwedeng-pwede ako magdala ng babae dito kahit kailan ko gusto." Para akong sinampal dahil sa sinabi niya. Oo nga naman. Hindi nga pala kami totoong kasal. Bakit kung makareact ako sa nakita ko kanina ay parang asawa ko talaga siya? Ang tanga mo, Stella. Pinahid ko ang mga luha ko sa aking pisngi at saka pilit ng ngumiti sa kanya. "Oo nga no. Pasensya na kung naabala ko kayo. Mauna na ako, Anthony." Tinalikuran ko na siya at saka na ako lumabas ng pintuan. Pagkapasok ko sa kwarto ko ay doon ako napahagulhol ng iyak. Ganito palang gusto niya? Walang pakialaman? Sige, pagbibigyan ko siya. Sabi ko na nga ba dapat talaga hindi ako nahulog sa kanya. Dapat nung una pa lang ay tumanggi na ako sa alok niya. Kung hindi sana ako pumirma sa kasunduan na yun, ay baka masaya akong kasama sila mama at ate sa bahay. Hindi ako nasasaktan ngayon. Hindi sana umiiyak at hindi nagsisisi. Pangalawang beses na to. Pangalawang beses na umiyak dahil sa isang artista. Kung bakit baka silapitin ako ng kamalasan. Kinabukasan, habang kumakain kami, ay walang nagsasalita sa aming dalawa. Hindi ko na din inisip na kausapin siya. "Good morning!" Pareho kaming napatingin sa may pintuan nang biglang inuluwa nito si Gary na napakalawak ng ngiti sa aming dalawa. Wow! Sakto! Hindi pa ako nag-aagahan. Nanlaki ang mga mata nito na makita ang mga nakahain sa lamesa at bigla na lang umupo sa tabi ko at kumuha ng bacon. Nagpatuloy na lang ako sa pagkain. Napansin niya siguro ang tahimik naming dalawa ni Anthony. Kaya naman, sinagi ng hita niya ang hita ko at napatingin ako sa kanya. He was giving me a what's going on look. Pilit na lamang akong umiti at saka umiling. Matapos ang agahan, ay lalabas na sana ako ng pinto nang tawagin ako ni Gary. "Stella, sandali lang." Hinarap ko siya habang nakahawak ako sa strap ng bag ko. "Ano ba yun, Gary? Malilate na ako. Hindi pa din ba kayo nagkakaayos ni Anthony?"
Pwede ba? Huwag na natin siyang pag-usapan. Bakit hindi siya ang tanungin mo? Matapos nun ay tinalikuran ko na siya at sumakay na ako sa kotse na maghatid sa akin papuntang paaralan. Para sa'yo. Inabot ni Alfred ang isang paper bag sa akin, kaya naman kahit naguguluhan ay tinanggap ko ito at tiningnan ang laman. Isa itong garapon na may lamang cookies. Teka, para saan to? Ako ang gumawa niyan. Sana magustuhan mo. Saad niya na hindi man lang sinasagot ang tanong ko. Kumain ako eh. Please, Stella, tanggapin mo na. Naparami kasi yung gawa ko kanina para sana sa amin ni kuya. Kaso ang aga niyang umalis. Ni hindi nga nag-agahan. Pinipigilan ko ang tawa ko dahil sa sinabi niya. Hindi niya alam, nakikain ang kapatid niya sa ibang bahay. Sige, salamat. Una na ako. Nagpaalam na ako sa kanya at naglakad na kami sa magkaibang direksyon. Nabigla ako na makasalubong ko si Jenny na nakahalukip-kip. Si Tony na nakalagay ang mga kamay sa bulsa at si Lester na hawak ang cellphone niya. Pare-pareho silang nakatingin ng masama sa akin. Ano yun ha? May season 2 ba ang Heartbreak of Stella Del Rosario over an actor? Mataray na tanong ni Jenny. Sinasabi ko na nga ba eh, kapag talagang tatlong to ang nakasaksi, palagi may mali siya. Ano ba kayo? Magkaibigan na lang kami ni Alfred, okay? At saka, kung nagtataka kayo kung anong binigay niya, heto, inyo na. Inabot ko sa kanila ang garapon at nagningning ang mga mata nila na makita ang laman nito. Ikaw naman, Stella. Masaya kami magkaibigan na kayo ngayon. Salamat sa cookies. Masayang wika ni Lester at unang-una pang kumuha ng laman nito. Napapatawa na lang ako habang umiiling at binagmamasdan silang kainin ang binigay ni Alfred. Hindi ko alam kung bakit niya ako binibigyan ng mga pagkain. Maybe it's normal. Well, kagaya nga na sinabi ko sa kanya ay magkaibigan na kami. Wait! Actually, hindi ko sinabi na magkaibigan na kami. Pero parang ganun na nga ata ang nangyari. Pero mas okay na din yon. At least hindi na ako naiirita sa pangungulit niya. Naglakad-lakad na kaming apat hanggang sa tumunog na ang bell at nagsimula na ang morning classes namin. Ilang linggo na din ang nakalipas simula na mahuli ko may kasamang babae, si Anthony. Pero hanggang ngayon ay hindi pa din kami nagkakaayos. Kabi-kabila din ang TV guesting na dinadaluhan namin at may nag-aalok pa nga sa akin na maging artista din, pero tinatanggihan ko ito. Kay Anthony pa nga lang ay ang dami ko ng kamalasang nararanasan, tapos papasukin ko pa ang impyerno ng buhay niya. Stella, matanong ko nga, bakit napapadalas ata ang pag-absent mo? Halos hindi ka na pumasok. Minsan half day, minsan late ka pa. Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong naman ni Tony. Kasama ko silang tatlo ngayon dito sa cafeteria at kumakain ng recess. Napapadalas na din ang pagliban ko dahil sa mabiglaang guesting namin ni Anthony. Oo nga, may sakit ka ba? Dagdag naman ni Lester. Wala. Medyo sumama lang talaga ang pakiramdam ko. Saad ko naman. Nagulat naman ako nang sabay-sabay silang napasinghap habang nakatakip sa bibig. Buntis ka? Magkakapanabay nilang tanong. Inirapan ko naman sila dahil sa walang kwenta nilang tanong. Ano ba kayo? Kung buntis ako, edi sana lumalaki ang tiyan ko. Oo nga no. Pero kung may problema ka man, Stella, lagi mong tatandaan na nandito lang kami para sa'yo. Saad naman ni Jenny at hinawakan pa ang kamay ko. Ngumiti ako ng matamis sa kanilang tatlo. Parang pinipiga ang puso ko dahil sa concern nila. Sila na walang ibang ginawa kundi ang damayan ako. At ako na walang ibang ginawa kundi ang magsinungaling sa kanila. Anong klaseng kaibigan ako? Matapos ang klase namin ngayong araw ay umuwi na ako. Pagpasok ko pa lang ng pintuan ay nagmamadali ng tumakbo papunta sa akin si Kay na nag-aalala ang mukha. Ma'am Stella,
Ma'am Stella, sigaw niya sa akin. Maging ako ay naaalarma dahil sa tono ng pananalita niya. Kung makasigaw kasi siya ay parang may nasusunog na. Okay. Anong problema? Tanong ko sa kanya. Si Sir Anthony po. Bigla akong kinabahan nang banggitin niya ang pangalan ni Anthony. Anong nangyari sa kanya? Naibagsak ko ang bag ko sa sahig nang hindi ko namamalayan. Kanina po, pagdating niya, lasing na lasing, tapos nagwawala. Pag-aakyat niyo po sa kwarto niya, narinig po namin na parang may nababasag. Tapos hinahanap ko po niya. Tugon naman niya sa akin. Wala na akong sinayang na oras at tumakbo na agad ako paakyat sa hagdan papunta sa kanyang silid. Naabutan kong bukas ang pintuan ng kwarto niya, kaya naman pumasok na ko kaagad. At naabutan ko siya na nakaupo sa isang sulok na mukhang natutulog. Sinarado ko ang pinto. Nilapitan ko siya at inangat ko ang kanyang mukha. Anthony, okay ka lang ba? Nakita ko din sa kwarto niya ang mga nabasag na dekorasyon, pati na ang salamin at lampshade. Dahan-dahang bumubukas ang kanyang mga mata. Stella, saan ka ba nanggaling? Kanina pa kita hinahanap. Sa boses pa lamang niya ay halata na lalasing na nga ito at naaamoy ko din ang alak sa hininga niya. Galing ako sa school. Ano bang naisipan mo at naglasing ka? Sinira mo pa itong mga gamit mo. Sermon ko naman sa kanya. Hindi siya sumagot. Maya-maya ay narinig ko ang paghikbi niya. Teka, umiiyak ba siya? Shhh! Lumapit ako sa kanya at saka ko siya niyakap. Niyakap naman niya ako pabalik habang sinusubsob ang mukha niya sa dibdib ko. Tila ba kinukurot ang puso ko sa tuwing maririnig ko ang paghikbi niya. Hinaplos ko ang buhok niya habang sinusubukan siyang patahanin. Ilang minuto din kaming ganoon at nararamdaman ko na unti-unti na siyang kumakalma. Stella, patawarin mo ako. Bati na tayo please. Napangiti naman ako dahil sa sinabi niya. Ganito pala siya pag nalalasing. Parang bata. Kumalas naman ako sa pagkakayakap sa kanya at saka ko pinahid ang mga luha niya. Huwag ka na ngang umiyak. Ang pangit mo. Pareho kaming natawa dahil dito. Nabalot ng katahimikan ang silid na ito habang nakatingin lamang kami sa isa't isa. Kinuha niya ang kanang kamay ko at saka ito hinalikan. Promise, I will never kiss another woman again. Stella, ikaw lang. Hay, kamakailan lang? Sabi mo pa nga, this is my house. Pwedeng-pwede ako magdala ng babae dito kahit kailan ko gusto. Wika ko habang ginagaya ang tono ng pananalita niya. Napailing naman siya habang hawak pa din ang kamay ko. Nagkamali ako about dun. Because actually, it's not just my house, but our house. Wika niya habang pinagdidiinan ang salitang R sa sinabi niya. Lumawak ang ngiti ko dahil sa sinabi niya. Kahit sobrang tagal din naming hindi nagpansinan, hindi pa din talaga nawala yung nararamdaman ko para sa kanya. Yung ngiti niya, haplos, boses at amoy ng pabango niya, lahat ng iyon ay ang tagal kong hindi nakita at naramdaman sa kanya. One more hug please. Nakanguso niyang wika. Hindi pa man ako nakakasagot ay hinila niya agad ako at kinulong sa mga bisig niya. I miss this. I miss your hugs, kisses, smell, and you my wife. I miss everything about you. Bulong niya sa akin. I miss you too, Anthony. Tugon ko naman sa kanya. Nanatili muna kami dito ng ilang minuto pa bago na namin napagpasyahan na lumabas na para maghapunan. I have to go. Goodbye, love. Tatawag ako mamaya ha. Ako na din ang susundo sa'yo mamaya. Wika ni Anthony at saka ginawa ng halik sa pisngi si Stella bago na siya umalis ng mansyon. Nagmaneho na siya ng sakyan at habang nasa biyahe ay hindi pa din nawawala
ang malawak nitong ngiti sa mga labi. Hindi may paliwanag ang sayang nararamdaman niya ngayong araw. Pagdating niya sa shooting ay sinalubong agad siya na nagtataka mukha ni Gary na nakasuot ng cap, t-shirt na blue at pantalon na itim. "Anthony, ikaw ba yan?" Tanong nito sa kaibigan at saka ininspeksyon ang mukha nito. Tinabig naman ni Anthony ang kamay niya at saka ito nilampasan. Nakasunod pa din sa likod niya si Gary habang sa umupo na siya sa harap ng salamin at inayusan na siya ng makeup artist. "Of course, para ngayon mo lang ako nakita." Tugon naman ito. "Bakit hindi mabura-bura ang ngiti mo? Para kang nanalo sa loto." Nothing. Siguro dahil masaya lang ako." "Bakit nga? Bakit ba ang dami mong tanong? Basta masaya lang ako. Hindi pa ba sapat na reason?" Napahawak si Gary sa baba at umaktong nag-iisip hanggang sa pumasok sa isip niya ang isang babae. I think alam ko na kung bakit." Nilapit nito ang kanyang mukha kay Anthony at saka ito tiningnan. "Ayos na kayo ni Stella, no?" Hindi ito sinagot ni Anthony at pasimpleng napangiti muli. Nanlaki ang mga mata ni Gary. "Sabi ko na nga ba?" Bago pa man niya matapos ang sasabihin ay hinawi agad ni Anthony ang kanyang mukha papalayo sa kanya, kaya muntik na matumba si Gary sa sahig. Matapos ang taping nila Anthony ay binigyan sila ng 1 hour lunch break. Habang kumakain sila Anthony at Gary ay hindi maalis sa isip niya ang isang bagay. "Anthony, ang lalim yata ng iniisip mo," wika ni Gary na napansin din pala ang pagkatulala ng kaibigan. "Gary, what's a good surprise to a woman?" Tinapunan niya ng tingin ang kanyang kaibigan na abala sa pagkain. Kumunot naman ang noo ni Gary. "Bakit ba kung tinatanong mo? Mukha ba akong babae?" Pamimuloso po naman niya. "Sagutin mo na lang, pwede ba?" Sa huli, wala nang nagawa si Gary kundi ang mag-isip ng isasagot sa tanong nito. Minsan ay naiinis na din siya sa kaibigan / boss niya, pero dahil parang kapatid niya ang turing dito ay nakakapagtimpi pa naman siya. Kung sasabihin ko sa'yo, dapat may kapalit." Ngumisi naman si Anthony at saka umayos ng kanyang pagkakaupo. "Anything, basta tulungan mo lang ako." "Para ba kay Stella?" "Yup. So come on, tell me and I'll give you what you want." Tumayo si Gary at saka lumapit kay Anthony. Binulungan niya ito at napangiti naman si Anthony sa naiisip ng kaibigan niya. Kahit kailan talaga ay maaasahan niya ito. Ngayon na nakaisip na sila ng plano, kailangan ay gawin na nila ito as soon as possible. Sisiguraduhin ni Anthony na magugustuhan ito ni Stella. Gabi na at tapos na din akong maligo at magbihis. Nagpaalam kanina si Kay na may kukuhanin lang sa baba, pero magkakalating oras na ay hindi pa din siya bumabalik. Nakapagbihis at nakaligo na ako't lahat ay wala pa din siya. Saan naman kaya pumunta ang babae na yun? Umupo na ako sa kama habang hawak-hawak ang suklay. Wala naman si Kay at kaya ko naman na magsuklay mag-isa, kaya hindi ko na siya hintayin. "Let me do comb your hair." "Ay, suklay!" Napahawak ko sa aking dibdib nang bigla na lamang sumulpot si Anthony sa likuran ko. Nakita ko ang pagngisi niya at saka kinuha ang suklay mula sa aking kamay. Siya na nagpatuloy nito at napakagan lamang ng kanyang kamay. "Teka, bakit nandito ka? Hindi ka man lang kumatok bago ka pumasok," wika ko sa kanya. "Gusto lang kitang makita. And also, I have a surprise for you." "Surprise? Anong surprise?" "Basta, malalaman mo din mamaya." Napapangiti na lamang ako sa ideyang sinusuklayan ako ni Anthony. Simpleng bagay lamang ito, pero napakalaking bagay na ito para sa akin. Nang matapos niyang suklayan
ay naramdam kong pinupulupot niya sa bewang ko ang mga braso niya at sa kanya ipinatong ang baba niya sa balikat ko. "You're so beautiful, love. Every day, every night, you're so perfect, Stella." Nagtindigan ang mga balahibo ko sa katawan ko nang ibulong niya yun sa aking tenga. Napakahusky ng boses niya at nakakiliti ang mainit niyang hininga. Para kong naistatwa sa kinuupuan dahil sa ginawa niya. Nambola pa. Kahit nauutal, ay sinikap kong magtunog kalmado. Narinig ko ang pagtawa niya at saka na humiwalay sa akin. Akala ko ay aalis na siya. Ngunit pumunta lamang sa sarapan ko at saka inilahad ang kamay niya sa akin. Tinanggap ko naman ito at sa kanya ko hinila palabas ng kwarto. "Teka, saan ba tayo pupunta?" Tanong ko habang bumababa kami ng hagdan. "I told you earlier, may surprise ako sa'yo." "Sandali." Napatigil siya sa paglalakad nang hilahin ko ang braso niya. Nagtataka naman siyang tumingin sa akin. "Bakit? Ayaw mo ba ng surprises?" May lungkot sa boses niya. "Hindi naman sa ganun. Pero tingnan mo naman ang suot ko." Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ko at saka siya napangiti. "Sabi ko naman sa'yo, palagi ka namang maganda. Kaya okay na yan." Hindi pa man ako nakakasagot, hinilil niya akong muli papalabas ng main door. Sa labas ay may naghihintay na palang sasakyan. Madilim na din ang paligid dahil gabi na. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng passenger seat. Sumakay na ako at siya naman ay umikot para sumakay sa driver seat. Pinaandar na niya ang sasakyan. "Saan ba tayo pupunta, Anthony? Gabi na oh." Tanong ko sa kanya. "Relax ka lang, Stella. Magugustuhan mo to." Tumahimik na lamang ako at saka tumingin sa bintana. May tiwala naman ako kay Anthony, pero hindi ko maiwasang mag-isip kung anong surprise ba ang sinasabi niya.